So, ayan na nga guys, good morning. Today po ay gagawa po ako ng fondant. Ang gagamitin po nating recipe dito ay recipe po ni Chef Dizon. Gamit lang po yung ating pangmalakasang whip it dahil whip it lang po ang meron po dito sa amin. So, ang gagamitin po namin is whip it and glucose, glycerine, icing sugar, and cornstarch. So, ayan. Bali, pinagsama-sama ko na po yan sa isang bowl. Then, dun ko po siya minix. Then, nung nag-crumbly na siya, ayan, nilipat ko na po sa ating super gandang mato, diba? Na walang kabahid-bahid ng karanasan ng ano. Char. Yan. So, ayan. Pwede pa naman yan, no? Hindi ko sinahanap yung isang mat ko. So, ito yung ginamit ko. Kasi hindi ko pa siya tataman. So, gagawin ko siyang round para sa aking mga turntable. So, sayang naman pag itapon mo yan. So, kaya pa niya yan. Kaya pa niyang magtrabaho dyan. So, ayan. Ninid lang po natin until smooth. Maging smooth po yung texture po ng ating fondant. So, maganda rin pala yung recipe na to kasi mabilis din po siyang mag-set. So, ayan. Smooth na po yan siya dyan. Kaso may medyo nararamdaman pa akong mga sugar. So, continuous kneading lang po tayo para maging smooth. So, yung minamasa ko na po ito, hindi na po ako ganong naglagay ng cornstarch. So, pang dust ko na lang kasi nadikit talaga siya. Pang dust ko na lang siya hanggang maging smooth yan. Ayan. Naiinis ako dito sa aking mate. Laging, ayan, no. Nadagdagan na yung punit gawa nitong fondant na to. Alam niyo naman pag fondant kung gaano kabigat yung pagmasa nito, 'di ba? So, ayan. Hayaan niyo na, wag niyo nang pansinin at graduate na din yung mat ko. So, ganun. So, panoorin niyo na lang hanggang dulo. And then, doon po makikita niyo po yung gaano karami yung aabutin nitong fondant natin. Super mura po pag sariling gawa niyo po yung mga fondant. Tapos, ang kagandahan pa dito is lasang pastillas. Totoo nga yung sabi nila, lasang pastillas. Ang sarap. Ako, maano ako sa fondant eh. Pili. Pero ito, parang ang sarap talaga niya. Parang kala mo candy talaga na candy. Basta ang sarap. Pag mga mahilig sa mga pastillas, so ayan, parang magugustuhan nyo to. Kahit hindi kayo mahilig siguro sa fondant, siguro pag natikman nyo to guys, magugustuhan nyo kasi sarap talaga. So, salamat po sa idea, Chef Dizon. Ayan. Yan. Need ko lang, siguro mga ilang minuto ko to minasa, gawa ng hindi ako masyadong persado dito. Alam nyo naman, pag CS, hindi pwedeng magmasa ng todo at nakakatakot yung ating tahi. Ganun. So, ayan. Smooth. Pinapasmooth pa natin yan lalo. So, ayan. So, iti-test ko po. Dito po is, ayan. O, tingnan nyo. Kita nyo yun yung batang makulit na kailang balik-balik. Tapos sabi niya, lasang ice cream daw yung ating fondant. Dalawa yan sila dyan. Tapos tinitikman nila, lasang ice cream daw. Diyos ko po. Ayan. Tingnan naman kung gano'n naka-smooth. Bale, ayan, sinum in ko lang yan. So, parang smooth na talaga siya. Mabilis din siyang mag-set. Depende yata sa oras ng kneading nyo. Maganda talaga siya. So, ayan, bali, basta nag-try ako nito gumawa ng may pag zoom in, zoom out pang ganap. So, ayan. Naiinis lang ako sa dulas na gawa nga ng sira na kasi yung ko, mat. So, ayan na, baka gusto niya naman dito, baka gusto niya naman mag-sponsor ng mat dyan, char. So, ayan. Keep kneading lang. Ang technique dito is paano mo siya mamasahin talaga para maging smooth. Tsaka, ay naku, nasasarapan talaga ako. Siguro ito na yung gagamitin ko. Dahil
Sobrang sarap po talaga yung recipe ni Chef Tizon and smooth, maganda talaga siya. So, baka ito na talaga yung gamitin ko for mga small topper ko, no? Tapos yung, minsan kasi may mga topper tayong sobrang lalaki and sobrang bibigat. But di ko pa alam. Magte-test pa ako nito. Pero, grabe, ang sarap talaga nito. Lasang, masarap talaga, parang pastilya. So, ayan. After, 800 grams ng icing sugar and 300 na whipped it. Tingnan niyo naman kung gaano kadami. Ayan, yan, di ba? Smooth. And maghihiwalay ako dito ng konti. Ayun po yung nasa ibabaw kasi test ko siya kung mag-moist ba siya or hindi. So, update ko po kayo next video. Ayan siya. Super thumbs up talaga sa akin. Ayan. Ayun lang. Thank you.